Rosalie, ano ang dahilan ng pagpapaliban ng budget briefing ng Office of the Vice President? Monica, minabuti na ng House Committee on Appropriations na ipagpaliban ang deliberasyon sa mahigit 902 million pesos na halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2026. Ngayong hapon sana nakatakda ang budget briefing. Gayunman, sumulat ang opisina ng Vice Presidente kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kung saan nakasaad na itinatalaga ang Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio na dumalo sa pagdinig. Si Congressman Alvarez ang sponsor ng budget para sa OVP at iginiit na batay sa tradisyon ang tagapanguna o Undersecretary ang kailangang humarap sa House panel para ipagtanggol ang budget proposal ng tanggapan. Kaya pinayuhan na lang nito ang OVP na wag nang pumunta sa House of Representatives ngayong araw at i-reschedule na lang ang budget briefing sa September 16, araw ng Martes. Pahayag ni Representative Alvarez, dadalo si Vice President Duterte sa rescheduled budget hearing. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusek Zulaika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na igawad ang parliamentary courtesy sa OVP, bagay na sinuportahan ng kilalang kaalyado ni VP Sara dito sa Kamara, ang independent House member na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. We in the minority is set to extend to the Office of the Vice President our tradition to give parliamentary courtesy to the office. It is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the Vice President, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary courtesy or parliamentary privilege. Gayunman, mariing tinutulan ng makabayan lawmakers ang planong paggagawad ng parliamentary courtesy para sa budget proposal ng tanggapan ni VP Sara Duterte. Hindi uubra ang so-called presumption of regularity. Kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. That courtesy can always be extended by this committee, but it can always be waived by the official itself. So ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga opisyal pa na binibigyan ng parliamentary courtesy, i-waive nyo po yan at sagutin nyo ang mga tanong. We're hoping na for Tuesday, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan. Monica, sa susunod na linggo, inaasahang huling linggo na ng House Committee on Appropriations para sa budget briefing ng iba pang pangunahing ahensya ng pamahalaan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cors.